Magandang umaga, kumusta po? Narito po ulit ang update natin para sa lagay ng ating panahon ngayong umaga po ng August 23, 2023 na kung saan sa ngayon po ay may mga sama ng panahon sa loob at labas ng ating area of responsibility. At base po sa datos ng JMA o yung Japan Meteorological Agency, ang nandito po sa loob ng ating area of responsibility ay isa na pong tropical depression o mahinang bagyo, at kung naging bagyo na rin po yan sa datos ng Pag-asa ay tatawagin na po sa local name na Bagyong Goring. Sa ngayon ay nasa layo po ng 665 km east ng Santa Ana, Cagayan, na taglay ang lakas ng hangin na umaabot po hanggang sa 45 km per hour. Posible po na mag-stationary yan dyan sa silangan ng mga isla ng extreme northern Luzon sa mga susunod pa na araw, gaya po ng inyong nakikita na patuloy na manghahatak ng habagat. Pero atin lamang pong babantayan dahil nananatili pa rin po na banta sa ating bansa, lalo na dito sa northern part ng northern Luzon at sa mga isla ng extreme northern Luzon, hanggang hindi po yan nakakalampas. At maliban sa sama ng panahon, dito sa loob ng ating area of responsibility ay may isa pa na bagyo sa labas ng ating area of responsibility sa silangang bahagi pa rin po ng Cagayan, about 3,140 km east of Santa Ana, Cagayan. Hindi naman po ito banta sa ating bansa, pero hinahatak rin po nito ang habagat. At next week, paghandaan po natin ang mas malakas na bugso ng habagat dahil po yan sa patuloy pa rin na pamumuo ng mga sama ng panahon sa silangan at kanluran ng ating bansa, gaya po ninyong nakikita na patuloy na magpapalakas ng habagat na siya naman pong magpapaulan dito po sa ating bansa. At sa atin pong long range forecast, sa kabila po ng pamumuo ng mga sama ng panahon at mga bagyo ay wala pa ring nakikita na bagyo na tatawid dito sa ating bansa hanggang po sa matapos ang buwan na ito. At sa lagay po ng ating panahon ngayong madaling araw, dahil po sa trough ng sama ng panahon sa silangan ng Cagayan, ay may mga isolated rains sa ilang bahagi po ng extreme northern Luzon, ilang bahagi ng Cagayan at Isabela. At dahil naman sa habagat ay may mga isolated rains ngayong madaling araw po sa ilang bahagi ng Benguet, La Union, Pangasinan, Zambales, Bataan, ilang bahagi ng Calabarzon, Bicol Region, Mimaropa, Panay Island. Posible pong may kalakasan ng mga pag-uulan sa may Southern Luzon at Panay Island. At may mga isolated rains rin sa ilang bahagi po ng Negros, Cebu, ilang bahagi ng Bohol, northern part ng Leyte, northern Samar, Sulu Archipelago, Zamboanga Peninsula, at southern part po ng Mindanao. At mamaya ay sisikat ang araw sa malaking bahagi ng ating bansa, pero dyan po sa may Southern Luzon at Northern Visayas, maging dyan sa may Sulu Archipelago, ay mataas pa rin po ang tsansa ng mga pag-uulan at posible ang may kalakasan ng mga pag-uulan sa ilang mga lugar po. At dahil naman sa sama ng panahon na nasa Philippine Sea sa silangan ng Cagayan, ay maulap rin ang kalangitan na may mga pulo-pulo na mga pag-uulan sa ilang bahagi po ng Cagayan, lalo na sa northeastern part at sa mga isla po ng extreme northern Luzon. At mamayang hapon po, mas maraming lugar na muli dito sa ating bansa ang makakaranas ng maulap na kalangitan na may mga pulo-pulong pag-ulan. Kaya kung lalabas tayo sa ating mga tahanan ay ugaliin lamang po natin ang magdala ng kahit anong panangga natin sa init ng araw at proteksyon na rin po sa mga biglaang buhos ng ulan. At sa atin namang mga baybayin, wala naman po tayong nakataas na anumang gale warning signals, pero iba yung pag-iingat lamang po kung papalaot tayo para mas makiiwas sa mga sakunang pangkaragatan. So, yun po ang latest update natin sa araw na ito. Ako pamili si James na nagsasabing sa kahit anong pagsubok po na darating sa ating buhay, huwag na huwag po tayong mawawalan ng pag-asa. Thank you and God bless!